Shoutout sa mga solid nating mga ka-teammate na laging nagko-comment at nanonood dito sa vlog natin, gaya nila Dwayne Lucero, Scotty Manese, JJ Sibum, Ronald Berbosidad, and Romeo Conchada. Arvin Tolentino and Cade Flores to Hinebra, kapalit ang big man na si Sydney Onwubere and Ralph Koo, plus guard na si Jason David and pick. So yan nga ang ating mga tatalakayin. Pero bago nga natin talakayin itong topic natin ito, baka naman pwedeng makarequest kahit isang subscribe lamang po dito sa ating channel. At kung mabigat naman ito para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po, malaking tulong na po yon. Salamat po. So kung titingnan natin ang magkabilang side ng Northport and Hinebra, parehas nga itong di nakapasok sa finals ng 48th season ng PBA Commissioner's Cup. So ibig sabihin may mga kakulangan sila na di na nga po nila napunan, at yun nga yung kanilang isa sa mga naging dahilan rin kung bakit hindi sila nakaabot sa finals. So about muna tayo rito sa ating mga tatalakayin about sa nabasa nating post ng One Gilas Pilipinas. Kung titingnan natin isang group ito sa Facebook. So nakalagay dito ang listahan ng mga posible na nangyayari or mangyayari. So pansin natin andito sa listahan yung pagpirma ni James Yap ng 1-year deal sa Bossing. At nangyari iyon. At andito rin yung napabalitang interesado ang TNT kay Reynam Batak na kamakailan nga lang ay usap-usapan rin yung pagkaka-terminate ng Converge kay Mactalio dahil sa paglalaro nito sa ligang labas. Andito din. So marami pa nga yan. At eto nga ang isa sa nakita pa rin natin. So sa ngayon, for sure, rumor pa lamang ito. Pero baka ulit natin baka or possible ring mangyari. Dahil noon pa man may usap-usapan ng maaaring magbalik Hinebra itong si Tolentino. So kung titingnan naman natin at opinion natin batay sa pangangailangan ng mga magkabilang team na ito, sa Northport muna, kulang nila talaga ang big man. So kung makukuha nila itong si Sydney Onwubere and Ralph Koo, maaaring makaganda pa ito sa timpla ng Batang Pier. Dahil kung matatandaan nyo, yung laro ni Onwubere noon, dito talaga namang nag-fit sa Northport. At dito nga, nalabas yung iba pa niyang husay. Yung Ralph Koo naman, ito yung isa sa mga big man or malakas na power forward na maaaring bumak up sa mga sentro. Magaling to sa pwestuhan. May tira rin ito sa labas. Bukod dyan, tulad ni Onwubere, si Koo ay isang legit matibay at matigas na defender. Speaking of defender yan ang katangian na meron rin si Jason David. Bagamat bibihira siya magamit sa Hinebra, pero pag pinapasok naman siya, sulit ang naiaambag niya. May opensa at big guard nga, tapos dagdag mo pa yung future pick. So ganyan katindi nga po ang pwede maiambag sa Northport ng mga manlalarong ito kung matuloy ang rumor na ito. So sa kampo naman po ng Barangay Hinebra, pansing hindi big man ang kulang nila this conference, kundi guard defender and legit sharpshooter. Kung papansin ninyo di masyadong umubra yung madalas pangdiin ng guard ni Coach Tim sa Hinebra na si Pinto. So dahil na rin yan sa height advantage ng kalaban nila. Kaya naman bagay rito yung Cade Flores dahil itong rookie na ito ay may height talaga at ligsi na di mo makikitaan, nababangga-banggain lang at mabilis maiiwanan. Dahil si Cade Flores makatawan rin at sanay sa pisikalan. So masipag nga rin ang manlalarong ito. At yung isa naman, ganito talaga ang isa pa sa kailangan ng Hinebra. Yung legit sharpshooter na disente lagi ang mga numerong nabibigay sa bawat game niya. Dati na rin nga po itong taga-barangay, kaya lang nalipat lang. Pero syempre, di pa huli ang lahat. Baka banda-banda dyan, ito'y matuloy at bumalik sa dating yung tahanan. So, ano opinion nyo mga ka-teammate sa trade rumor na nabasa natin ito? Shoutout sa mga solid nating ka-teammate na laging nanonood, gaya nila JJ Sibum,
Norbel Aranduque, Tortuga Grandi, RG Labutong, and User. Come.